Si Pastor Apollo Kibuloy, tatakbo sa pagka-senador? Uy, ano yan, ka-coffee? Actually, sabi ng mga netizens, nakakaawa ang Senado kasi parang nagiging ano ito, nagiging takbuhan ito eh. Kasi kapag nag-senador ka, may immunity ka ka-coffee sa ilang krimen. Hindi naman lahat ng krimen, no? May mga range lang yan eh, mga cases na medyo magagaan, may immunity ka dyan. Hindi ka basta-basta maa-aresto dahil ikaw po ay, lalo na kapag in session, no? Diyan sa Senado. So, ang ginagawang strategy ng ilang mga politicians o ng ilang individual, not politicians alone, no? Ang ginagawa nila strategy, tumakbo sa opisina, tumakbo for a certain position like the Senate, no? Or tumakbo dyan sa House of Representatives, no? Para maging party list o maging representative ng isang distrito. Kasi may immunity nga sila eh. Mambabata sila ng Pilipinas eh. So, hindi sila basta-basta masisino. So, isa yan sa mga nagiging konsiderasyon ng ilang mga individual ang magkaroon ng posisyon sa gobyerno. Yan kasi ang reality natin sa Pilipinas, no? So ngayon, alam niyo mainit itong si Kibuloy, di ba? May warrant of arrest ito na existing mula dyan sa Estados Unidos, di ba? Dahil sa mabibigat na krimen. At ngayon, ito na naman ka-coffee, iniimbestiga na siya ng Senado, particular po ni Risa Ontiveros, dito sa mga malpractices ng kanyang sektor, no? So ito, lumutang itong balita na ito. Nakita natin ito kanina sa politico.com, no? May himala. Kibuloy Miles 2025 senatorial run. Ano yan? Pinag-iisipan na ang pagtakbo sa Senado sa 2025. Yun na ba yun? Ito na ba yun, ka-coffee? Sige, tingnan natin. Kung siya tatakbo, iboboto mo ba? Sige, comment. Sige, tansyahin natin anong say ng taong bayan dyan. Kung tatakbo si Kibuloy, iboboto mo ba siya sa pagka-senador? O kaya district representative o kaya party list? Kung tatakbo ito, ka-coffee, i-comment lang ang yes kung iboboto nyo siya at no naman kung hindi. Sige, ano yung nagiging batayan ng balitang ito? Paano nila nasabi na mukhang may plano daw tumakbong senador? Kasi si Willie Revillame, kaalyado ni Duterte, nagpahayag na ito, tatakbo siya, ready na raw siya. Itong si Kibuloy, kaalyado ni Duterte, mukhang nabulungan din, no? Na tumakbo ka sa Senado, etc. Anyway, despite being nowhere near the range of possible winners in early voter preference surveys, kasi hindi lumalabas yung pangalan niya sa surveys, eh, no? Alice Cooper told Politico that the self-proclaimed appointed son of God is supposedly upbeat about his chances of winning the midterm polls. So parang ginaganahan ito ka-coffee. Teka, tumakbo kaya tayo? May chance kaya tayo manalo, etc. He has said to be taking his cue from Senator Joel Villanueva. Ayun palang pinapagbatayan nila dyan. Who won his re-election bid largely because of the following of Jesus is Lord Church, which his father, si Bac Party List Representative Eddie Villanueva, established. So kumbaga, yun ang nagiging pattern, no? Kasi si Joel Villanueva, ito, sinuportahan ng kanyang sektor, ng kanilang relihiyon, and then baka din naman itong si Kibuloy. Pero totally different case sila, ka-coffee. Magkalayo sila ng kaso. Kibuloy's Kingdom of Jesus Christ or KOJC Church claims to have at least 4 million members in the Philippines. Not enough ang 4 million, ka-coffee. Hindi ka magkakapagpanalo dyan. Kailangan mo dyan ng mga 15 million, 15, 16, 17 million. Ganyang range para makapagpanalo ka ng isang senador. His following is believed to have grown due to the reach of Sunshine Media Network or SMNI, which is associated with the KOJC. The presence of Kibuloy in the Senate will provide him some degree of immunity from the sex trafficking charges he is facing in the United States. Correct, agree ko dyan. Kahit pa paano na may immunity siya, eh, mambabatas siya ng Pilipinas eh. Kung mananalo siya, he is on the Federal Bureau of Investigation's wanted list for allegedly coercing girls as young as 12 years old to have sex with him. Kibuloy will also be a formidable ally for former President Duterte, who has emerged a strong contender for a Senate seat. Duterte recently said he might run for senator if there's a strong reason for him to do so. So, paano yan? Tatlo na sila. Si Duterte, tatakbo ito sa pagkasenador kung matibay ang dahilan. Diba? Ibinigay niya ni kondisyones niya dyan. Willie Revillame, tatakbo rin yan. Naglabas na ito ng kanyang pahayag at si Kibuloy, ito, hindi pa naman confirmed ka-coffee pero pinag-iisipan na po itong pagtakbo na ito. Anong mangyayari sa atin dyan, ka-coffee? Ano sa tingin ninyo dyan? Iboboto nyo siya o hindi? Sige, comment dyan sa ating comment box. Basahin natin ang inyong opinion. Malalaman sa 2025 kung marami pa rin ang bobotante
Pag nanalo si Willie at si Kib, sabi ni Roger, kagitla. Never ko na iboboto yan si Kibuloy, sabi ni Herminio Pahe. Kay Alex Bellarmino, Noto Duterte and Company. Andre Vallena, tatakbo yan ng presidente si Kibuloy. Katandem si Digong. Tingin nyo mananalo? I don't think mananalo. Kung presidente ha, may chance pa sa pagkasenador. Kasi kung 4 million na followers, kaunting ano na lang din yan, ka-coffee, kaunting kembot na lang yan para maabot itong 16 million mark. Nenita Umali, no to Kibuloy, no to Willie, lahat ng pro-China, kawawang Senado. Kawawa talaga ang Pilipinas, ka-coffee, if ever na magkaganoon. House of Bay, nagbebenta si Kibuloy ng chocolate pulburon sa Senado. Siya ang anak ng Diyos, sabi ni House of Bay. Actually, nakalulungkot, nagagamit itong term ng pangalan ni Jesus na supposedly dapat hindi eh. Lorelei Daysaner, shoutout po sa inyo. Happy viewing po sa inyo. Si Ma'am Cecilia, no. Si Ma'am Nida, no din po yan. Si Victoria Carpio, no. Paktay tayo dyan, I mean. Sabi ni Jose Manguera. So mostly nagsasabi ng no, no? May himala hindi, sabi ni Nestle. It's Esteban. Elizabeth Frias, happy viewing po sa inyo dyan sa Facebook, no? Sige, antabay tayo ka-coffee. Actually, unti-unti na pong umiinit ang politika dito sa Pilipinas dahil ilang buwan na lang ka-coffee. Filing of candidacy na naman yan. Yung mga mag-i-interest po tumakbo sa pagkasenador, magfa-file na sila ng kandidatura nila, and the next year, kampanya na, ka-coffee. Ayan na, election na naman yan, ka-coffee. Kaya pasensya na kayo, usapang politika itong channel na ito. So magiging araw-araw na topic natin itong mga political issues na ito. Ito mga pinag-uusapan talaga natin dito. Sige, nasa sa inyo na lang po yan, maging mga critical tayo, maging maalap tayo sa pagpili ng mga leader na ating iboboto sa nalalapit po na senatorial elections. Sir Jason Paraiso, happy viewing. Ito solid ka-coffee ito, Sir Jason Paraiso. Ha? Sir, thank you. Ha? In their wildest dream, entirely a waste of votes and paawa tayo sa Pilipinas, sabi ni Sir Jason Paraiso. Kawawa ang Pilipinas. No? Kaya kailangan na ang taong bayan ma-inform kung ano ang ano mga batayan ang dapat nilang tingnan bago ihalal ang isang individual. Uno-uno, may pondo naman si Duterte, 51 billion. Hindi lang 51 billion sa coffee, napakaraming pera. Napakaraming nilang resources ka coffee. At kung tatakbo ito si Kibuloy, hindi magiging problema ang pera. Marami silang pera, marami silang resources, di ba? Sahod nga ni Jason sa isang buwan, 1 million eh. Hindi pa siya pinakamataas sa official eh, just sa SCB9, di ba? Consultant lang ito. 1 million a month, ganyan kalaki magpasahod. Ibig sabihin, malaki yung kinikita. O malaki talaga, marami talaga ang pera. Itong grupo ni Kibuloy. Ano naman gagawin ni Willie sa Senado? Magkikikembot, sabi ni Amalia Ramirez. Ernesto Darang ay Anel Lina, yes plus juice ang nagpasulit na lang yung kasiyahan namin noon dahil nagsama-sama ang mga maka-Marcos at wala kaming kamalay-malay na anti-Marcos pala yung leader namin na si Marlica, sabi ni Ernesto Urbano. Nagamit lang pala kayo dyan, sir. Ganun ba ang nangyari dyan? Anyway, sige, kuna kayo na inyong kape ka coffee. Sige, move on tayo sa isa pang topic. May isa pa po tayong topic. Kung nasa Facebook po kayo, hindi pa kayo naka-follow sa ating Facebook page, pasuyo na lang po, click lang po yung follow na sa taas. At YouTube naman po, click lang po yung subscribe. Nandiyan naman po sa baba.